Okay. So, isang mapagpalang gabi sa atin lahat. And, welcome to our online gospel sessions for this week of our The Life of Jesus, no? Itong series na to, mas malala pa tong pag-aralan natin. Kasi ito, pinag-usapan natin yung buhay ni Jesus. Kasi mahirap to, hindi. So, totoo lang, may mga story. Dito pa lang sa verse na to, sigurado maging malino sa atin. Kumbaga, di na tinaunawan kasi may nakakalimutan lagi sa akin yung about Bible, yung prayer, yung life, yung devotion, yung testimony. Siyempre, ang daming natutunan, ang dami ko dyan natutunan nung first time ko pa lang nung nakapag-church. Pero nung panahon na ako, grabe yung kinataba ko ngayon. Ngayon, ilang taon na ako sa church, pero di ako nawawala talaga sa no? So, dito sa online gospel sessions, may pinag-uusapan tayo about sa buhay ni Jesus. Itong darating po na August, pag-usapan naman natin yung gawa ni Jesus, yung mga gawa ni Jesus through your life, no? Ang daming ginawa sa'yo, yung mga nagiging patotoo mo sa buhay mo, no? So, ang pag-uusapan ng mga nakaraan, I will topic this about knowing Jesus Christ, our Lord of Lords and King of Kings, no? Pinag-aralan natin yung encountering Jesus. So, hindi mawawala yan, no? Yung paano natin ma-encounter si Jesus bilang wholeheartedly, no? So, walang kalahating puso na nag-encounter, no? So, kailangan buong puso na na-encounter natin. Kung si Jesus nga nag-encounter kung si Jesus lang talaga willing siyang magpabagong buhay kay Lord, no? Willing siya magpabaptize kay John the Baptist, no? Talagang willing to, walang walang intro. Dire-diretso to. 'Di ba? Walang walang mga to. Kapag kakaiba si Jesus Christ, talagang sold out siya, no? Kaya siya ginamit ni Lord. Kaya bumaba si Jesus dito sa lupa, 'di ba? Ang laki na naitutulong ni Jesus sa part ko nung time na Kaya may ginamit ang Lord to sa live, no? Kaya kung wala magtuturo, sino magtuturo? Sabi nga sa Romans 10:14, kung wala makakapagayag, sino? Kung wala makikinig, sino? So ito yung pag-aaralan natin ngayon. Ang pag-aaralan natin ngayon is about the life of Jesus, part 2. Pero ang pag-aaralan natin ngayon is communion. Ano po ba ibig sabihin ng communion? No? Through the life of Jesus, no? Bakit pinag-usapan tong Kasi etong mga crowded na disciple, no? Time na ang daming tao, pero mga disciples, yung mga disciples Kristo, nandun din, no? Kumbaga, ang dami nila, grabe. Sandamakmak na tao na gusto makinig sa gospel ni Jesus. Ilang porsyento yung mga tao ngayon na mga tao noon na naniniwala kay Jesus, no? Then, yun. Bago man si Jesus, talagang tinodong pag-aralan niya yung mga gospel, then yung repentance, then etong communion na pag-usapan natin ngayon. So, itong reality, deep inside, malaking utang na loob talaga to sa part natin. Yung makikipag-communion tayo kay Jesus. Ito, sagrado to, pag-usapan natin. Walang nakakatawa to. Kasi, etong online gospel sessions, mahalaga to. Kasi, ang dami nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pero pansinin natin, may ginagamit ang Lord. May nakakapag-share ng gospel, no? Kasi ang daming bingi sa gospel Isa niya, pinagbabawalan na mag-share dito. No? Bakit gano'n? Kasi si Ever June, willing ako mag-share. Kung wala mag-share, sino? No? Kung wala mag-share, sino? No? Kaya just best na andito ako, no? May pinadala si Jesus Christ. Ako nandito to speak out louder through the gospel. So walang magiging walang magiging hinto-hinto to. Tuloy-tuloy to. Speak the word, tuloy-tuloy to. So bago tayo mag-start, it's in prayer. Heavenly Father, thank you for this life. Patuloy na inyo pong ginamit ng lingkod para magbahagi ninyo pong gospel. Lord, itong platform na to, give us platform to spread the good news of Christ. Patuloy, malinawan kung ano nga ba yung mga ginawa ni Jesus
at kung ano yung mga pag-aaralan namin, buhay ni Jesus Christ nung time na namatay siya sa krus at muling nabuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong sakripisyo para sa amin. Dahil kundi dahil kay Jesus, dahil kundi dahil po sa inyo at kundi dahil sa Holy Spirit, wala magbabahagi, Panginoon. Mapupunta lang kami sa wala, Panginoon. Kaya thank you, Jesus, for Savior. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dahil kayo po yung pinapapurihan namin sa Panginoon Jesus. Amen. So this topic, ang pag-usapan natin is communion. So una-una is encounter. How to knowing Jesus Christ, our Lord, no? Lord of Lords. So hindi lang siya pure Savior. No? Maaari natin, Jesus is our Savior. Pero siya yung Lord, siya yung Kings. Ulitin ko. Jesus is sabihin man natin Savior siya. No? Jesus is not just a Savior, but just a Lord of Lords and King of Kings. No? Hindi mawawala sa atin yan. Bakit po? Kasi si Jesus, siya yung boss eh. Boss siya sa langit. Amen? Boss siya sa langit. No? Hindi tayo boss dito. Hindi tayo boss na parang sino lang. Ano? So si Jesus, siya yung boss sa langit. Siya yung boss dito sa atin. Ang laki na naitutulong ni Jesus sa atin. Pansinin mo, yung mga pinagaling ni Jesus, talagang grabe. Nagwalang himala lahat. Di ba? Grabe yung mga talaga believers Jesus. Etong si Maria, nakikinig. Ito naman si Martha, distracted, di ba? Imbes na hayaan na lang makinig tong si Maria tong nangyari. So si Martha, busy sa pagpe-prepare ng pagkain. Tapos malaman niya si Maria, si ganto. Hindi. Nakikinig talaga yan kay Jesus. No? Kaya sabi, seek first His kingdom, di ba? Ito yung pag-usapan natin. What is communion? So, pupuntahan natin yung ating verse na pinag-usapan natin. Ano yung meaning ng communion? So, pupunta natin ang The Life and Works of Jesus Christ series for this July and August. Kasi dalawang buwan na pag-uusapan natin to kasi 3 Saturdays lang po tayo for the July kasi sa 25 po anyway ay magkakaroon po isasara po muna ang online gospel sessions due to our campus leaders rebo sa Cuneta Astrodome. Saan po yung gaganapin kay Virgil? Sa Pasay. So sa binike namin papunta doon, no? Diyan po kami encounter. Kasi isang baga per batch kasi siya, kaya napasama ko siya sa Sabado na talagang willing ako mag-serve sa Lord. Talagang willing talaga akong sumama. Bakit? Kasi communion yan eh. Communion with God yan. So hindi mo pwedeng ipangako mo sa Lord na, Lord, di na muna ako sasama sa national conference na. Hindi. Huwag mo sabihin yan kasi Lord niya, todo magbigyan ng blessings. Paano kayo pag hinadlangan ni Lord yung mga blessings na binigay sa'yo? Yung ibibigay dapat sa'yo. Sa iba naman mapunta, di ba? So, ngayon pa lang, no? Kaya nga, hindi pwede na ma-miss out mo tong topic na to. Kasi, this online gospel sessions, it represents gospel. Kasi ito ay greatest salvation to, kahit patama to. Bakit? Tinataman tayo through biblical experience. Kahit naka-encounter tayo with Jesus, ang dami nating nagagampanan. Diba? So ano yung pag-usapan natin for this July? So, yun yung part 2 na pinag-aaralan natin ngayon is the life of Jesus Christ 2. Kung ang subject natin is life and works of Rizal, ngayon, the life of Jesus Christ or life and works of Jesus Christ. So, dalawang series po ito. So it's either na may nagagampanan tayong tama, may nagagampanan tayong mali, may mga nangyayari sa atin na hindi maganda, pero kapatid, hindi lang ito nagtatapos to. Maniwala kayo sa akin. Kasi si Jesus, ginawa niya yun para sa'yo. Namatay siya sa cross para sa atin. Dami niya nagagampanan. No? Ito yung time para makapag-communion tayo sa Panginoon. Ito, sagradong pag-aaralan natin ito. So sa simbahan, ginagawa po ito yung communion. Ginagawa siya every first. Yung iba nga, ginagawa sa Catholic. Ang ginagawa naman sa communion ay every Sunday. No? Tapos
dito, sa Catholic kasi, ang pagkakakomunyon, may ganun pa, may ano, sa katawan ni Kristo, di ba may mga ganun, no? Sa Christian kasi, in real life, first day of the month, ginaganap ang komunyon, no? So, maraming hindi nagigets to. Ito, i-explain ko to. Maraming hindi nagigets ang communion. Ang communion, ito yung time na isusuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Maraming di alam yan. Kasi, tutusin, may mga napipreach ng, kainin mo yung dugot at katawan ko, maraming umayaw. Bakit? Natatakot. Di ba? Kainin ko yung katawan mo, Jesus, di ba? May mga interpretasyon din yung mga iba. Kaya hindi lahat nakakaintindi ng gospel, di ba? May mga ibig sabihin yan. Kaya nga siya biblical eh. Hindi natin nagigets kasi nga siya biblical. Di ba? Kaya nga, ang pag-usapan natin sa part 2, the biblical truths of communion. So, may share na akong points dito. Ano yung First Communion? Pupuntahan natin sa napagkahaba-haba na verse dito sa 1 Corinthians 11:23 to 34. Napakahaba na ito, pero ito yung isi-simplify ko na lang kasi aabutin ng alas 11 ng gabi, baka saraduin na ako. So, sabi dito, no? For I received from the Lord what also passed to you. Lord Jesus, on the night was betrayed, took bread. Ano yung bread na sample? Ano yung bread na pinag-usapan dito? Yung pagkain o yung katawan. It symbolizes the body of Christ, no? Ang daming din nakakaintindi sa gospel ng ganito, yung communion. Kaya tinuturo ko dito. Parang nagsisimba nga, pero nare-realize ko, ganun pala yung katawan ni Jesus. Sa Catholic, ganun ginagawa. Katawan ni Kristo. Hindi ba papaganon talaga ako nung Catholic ako? Nung nagsimba ako, talagang grabe ang dedicated ko talaga mag-pray. Dedicated ko magsimba. Pero hindi ako nakakaintindi sa gospel na ganito. Ngayon lang ako nakakaintindi ng experience ng communion. Kaya't may mga mayat-maya, hindi ko na-apply talaga yung word of God. Naninibago talaga ako. May mga ganun talaga ako experience sa Catholic. Pero ngayon dito, naiintindihan ko na. Kasi hindi ko agad nanonotes agad sa isip ko. May ganito pala. Kaya pala. Nang time dalawang sinisimbahan ko, isa dito, isa sa Catholic. Nang time na, iba pala yung communion dito every Sunday. Dito, first day of the month, diba? First Sunday of the month. Kaya yung kasi ginagawa ng first communion. Diba? May mga preaching na gano'n na hindi nila naiintindihan maigi. Kaya nga siya biblical. No? Sabi nga dito, no? Sa 24, and we had given thanks, no? He broke his say. This is my body. This is for you. Do this in remembrance of me. Sabi dito, the same way, after supper, he took the cup saying, this cup is a new covenant in my blood. Ano yung sinasabi dito kay Virgin? Kay Virgin, paano pagkakaintindi mo dito? Ako nga, nahirapan akong mitindi. Dito siguro nag-devotion. Diba? So, no? Ang hirap intindihin, pero isa lang masabi. Ito yung time na sinusuko natin yung buhay natin kay Kristo. Ito yung time na tatanggapin natin yung kanyang, para yung mga dirt lifestyle natin ay alisin ng Diyos sa buhay natin. Yung mga kalokohan na ginagawa natin sa panahon ngayon, pangungupit, mga ginagawa. No? Pero lahat ng kasalanan sa part na yan, inaalis yan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. Kasi yung dugo, it symbolizes pampaalis yan sa kasalanan. Pampaalis yan ng kasalanan sa atin. In case na mabubuhay tayo ng may kabanal, nagkakaroon tayo ng kasalanan na paulit-ulit. Alam niyo bakit? It means hindi natin nagagampanan yung pagiging Christian talaga, lifestyle talaga natin. Kaya nagkakaroon tayo ng hindi magandang nagigets yung gospel. Minsan pag nakikinig ng gospel, tulog. Minsan, naging tulog, hilik baboy. Diba? So, ito, seryoso. Walang biro. No? Kapag tayo kumakain talaga ng tinapay at yung dugo, so, magpe-pray muna talaga tayo. Magpe-pray, kumbaga, isinasabay. Kasi kapag nagturo si pastor, kailangan nating sabayan. Huwag muna tayo agad iinom. Huwag muna agad tayo tatanggap nang hindi pa sinasabi ng Lord at hindi pa sinasabi ni pastor. Bakit? Kasi pag nauna kain, same way, ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa
Hindi ka sumusunod sa utos. Tandaan natin yan. Ano? Ito yung babala, pag nagpe-first communion tayo. Pag nag-first communion tayo, walang nakakatawa doon. Walang tatawa. Bakit? Ito kasi is biblical siya. Kaya hindi natin naunawan talaga maigi yan. So, pag sinabi yan, ang symbolize siya ng, in case, symbolize as pagtanggap mo kay Kristo sa buhay natin. So, life but short, ito yung buhay ni Jesus Christ. Yung magturo sa mga tao. Ang dami mga people, hindi nila nagigets yung ganito. Kaya may times talaga na naunawan lang natin, pero di natin nakakalimutan lang natin. Nabibingit tayo sa gospel. Dito, importante na malaman ng lahat. Kasi pag nagpe-first communion, ginagawa, sinasawsaw. Hindi sinasawsaw yan, kapatid, kasi seryoso talaga yan. Kasi siyempre, sa pag-uusap biblical talaga siya susundin talaga. No? So, sabi nga, this is my body, this is for you, and do this in remembrance of me. Pinagpipray yun. No? Pinagpipray yun. Bago mo, sabay natin kainin. Diba? Ganun yun. So, yun yung pinaka-basic simple. So, sumusunod tayo ayon sa biblical principles ng communion. At communion, it symbolizes surrender to God. No? Walang tinatago, walang mga maduduming bagay, lahat surrender. Walang mga hindrances na nangyayari sa buhay natin. Kaya nire-rebuke natin lahat ng hindrances, nire-rebuke lahat ng mga sumpa ang nangyayari. Yung pangtanggap natin kay Kristo is the best way para maging malinaw sa ating nato. No? So, sabi nga dito, no? So, ipipin ko to para ma-against. Kasi, hindi nila, may mga times na nagigits natin, no? Pero, hindi nila natutunan to. Kasi sa first Sunday of the month, ang ginagawa kasi ng church na dito is first Sunday of the month. Kahit sa ibang Christian, pumunta kayo, first Sunday of the month, ginagawa to. Yeah? First Sunday, ginagawa yan. Kasi seryoso kasi ito, pag nag-first communion tayo, kailangan, banal siya, banal. Nakalagay sa Bible, kaya nga biblical siya, hindi natin magits. So, kailangan, pakinggan muna natin. No? Kasi, pinagpipray yan bago mag-take ng communion. Sa Catholic, ang ginagawa, pag 12 years old, pwede na mag-communion, ganyan. Meron ganun nga. Pero, pag mature Christian ka na, at mature ka na, at nakakaintindi ka ng gospel, kasi mga bata pa, mga mano pa isip niyan Pero, ito remembrance sa mga bata, no? Kailangan tayo sa mga Kapag hindi pa pwede, huwag natin pilitin. Pero kapag mature ka na, kailangan natin mag-surrender. Kailangan natin mag-communion kasi ito na yung plano na iinom at kakain ka nun. Diba? Seryoso yun sa Kaya may mga sakramento talaga yung ginagawa yun Sacraments, ganyan. Pero ito, seryoso. Walang nakakatawa sa communion. Ito ay seryoso. Hindi siya sinasawsaw, hindi ang basta kain. Pag nakita ko ng gano'n, syempre, tinano ko yan Tinatapi ko yan. Nay, pare, kalma-kalma lang. Mukhang mabilis kaya yata. Di ba? Kaya gano'n ko. No? Kaya nga, seryoso siya. Kasi, syempre, may instruction yan May instruction kapag kumakain ng tinapay at minom ng dugo. O yung juice ba? It symbolizes blood of Jesus. Nawawala lahat ng sumpa. Effective yan. Nawawala sumpa, nawawala lahat ng paghihirap. Nawawala lahat ng ganito. Nawawala lahat ng nangyayari sa buhay mo. Lahat yung mga payapa ka lang, nakangiti ka lang. No? Sabi nga ng kanina, bawal busangot, di ba? Totoo yun, kasi maraming hindi nasisiyan sa gospel Busangot talagang katawan niya. Di ba? So, seryoso talaga. So, dito, nakikita sa atin, paano tayo makakasabay sa communion. No? Sabi dito, ito kasi, ito yung pinipreach niyan. This is my body. No? Do this, which is for you. Ang tanong, kapatid, ito pang tanong ko sa inyo. Tinatanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon mo? Yan ang madalas sa tanong ng karamihan. Kilala mo ba kung sino si Jesus sa buhay mo? Kilala mo ba sarili mo? Pero ang tanong, balik rin natin. Kilala mo ba kung sino si Jesus sa buhay mo? Siya yung greatest Lord of Lords, King of Kings.
Maaaring siya yung Savior. Not just Savior, but just a King of Kings, Lord of Lords. Yung pinag-aralan natin last week. No? Yun yung time na kakain ka nun. It because Holy Communion. Amen? Sabi dito, no? In the same way, after supper, he took the cup, no? This cup is covenant by the blood, no? New covenant in my blood. Do this, whatever, no, you drink, in remembrance of me. Whenever you eat bread and drink, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord is unworthy manner, will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Ito sa 28. Eat the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning of the body of Christ, eat and drink judgment of themselves. That is why many among you are weak and sick, and the number of you has fallen asleep, sabi sa 31. But if we were more discerning with regards to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way of the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the word. 33. So then, my brothers and sisters, when you gather to eat, you should not all eat something at home, so that when you meet together, it may not result in judgment, and when I come, I give further direction. So, lilinawin ko maigi to. Kasi, ito na itindihan ko sa gospel. Ito This bread, it symbolizes a body of Christ. Bakit ginagawa ito ng karamihan? No? So, ano yung definition ng communion, kapatid? Ito yung ginagawa siya sa first Sunday of the month. Kaya kailangan, kapag first Sunday of the month, matik niyan. Ito kasi, kung gusto nyo makita ng mga gantong techniques ng communion, magsimba kayo bukas. No? Kahit sa first Sunday of the month, magsimba tayo. Kasi, ito, reality to. Pag nagpa-first communion tayo, kailangan. First Sunday of the month talagang dedicated na yan to be a communion. First communion. Kaya nga, first communion is the first Sunday of the month. Ginagawa siya. Kahit sa ibang Krista kayo. Kahit sa ibang Christian, marami yan. No? Kahit sa ibang Christian, pumunta kayo. Makikita nyo, first Sunday of the month, nagpa-first communion yung mga yan. No? Kasi plan ni Lord. Kaya nga, first communion is about communion with Christ, with the first. Kasi uunahin natin ang Panginoon. Because communion or the Lord's Supper is sacred practice where believers eat bread and drink wine or juice to remember Jesus' sacrifice, celebrate the new covenant, and proclaim His death until He returns. It is a time for thanksgiving, spiritual renewal, and self-reflection. So dito natin makikita yung reality of communion. So ito ba ay, kay June, biblical po ba to? Opo, meron. Biblical po siya. Bakit maraming umaalis sa preaching ni Jesus Christ about communion? Ito reality. Matinding tanong to. Matinding challenging na answering ko to. Kasi ang communion, it symbolizes yung katawan ni Kristo. Tinanggap na. Para yung mga kasalanan, mabura. Diba? At yun na yan, mawala yung mga sumpa, mga argumento, mga hindi pagkakaroon ng pagkakaunawaan, lahat inaalis yan ng Diyos sa buhay mo. Kaya may ganun Kaya ganun yung tinuturo. Kaya may mga ganun ang turo kasi may tinuturo sa'yo ang Diyos. No? Kaya yung communion kasama yan. Amen? Isa sa 100 preachings of Jesus Christ na ituro din yan. Siguro din yung nagigis ang communion kaya nagyayari sa atin. Kaya tinuturo ko ito sa FB Live. Kasi wala pa nakakapag-preach nito. Ako pa lang. Kaya pinayintindi sa atin ito yung kasama na siya sa life of Jesus Christ. Kasi yun yung part ng buhay ni Jesus Christ para sa atin. Diba? It proclaim, ito yung meaningful communion na tinatawag. Sa Holy, dito nakapag-celebrate na ng mga Holy Week.
Mga ganun. Yung Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday. Anong ginagawa ng Maundy Thursday? Ang Maundy Thursday, ito yung mga pagtitipon na kung saan nagkakaroon sila ng mga cell groups. Babae, lalaki, baga, nasana yan? Ano yan? Like, mga talaga to, mga naniniwala to kay Jesus. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ, or yung ginagawa ng the Lord's Supper. Kapag yung ginagawa ng Maundy Thursday, mga ginagawa niya. It symbolizes you are blessed, no? Na nakarating ka sa ganong gawain, Jesus. Like yung mga gawain sa church, kasama yan, yung communion. Ito yung time na celebrate New Covenant, no? Ito yung time na malapit na siyang mawala or malapit na siyang ipako sa krus. Yung time ni kanyang Ito yung time na be thanksgiving, spiritual renew, and self-reflection. Babagoyin yung sarili mo sa pamamagitan ng dugo. Kumbaga, pinapatay mo yung sarili mo, kundi magbabagong buhay ka na for Jesus. Kasi para kay Jesus lahat yung buhay mo. Kahit yung katawan mo pang lupa na yan, kay Jesus pa rin babagsak yan. Kay Lord pa rin. Kasi siya yung gumawa sa atin eh. Diba? Siya yung hininga. Hininga. Kumbaga, spiritual renew. Diyan tayo binabago ng Panginoon in real life. Amen? Ito yung time na the core message of communion is rooted in three main aspects. No? Sabi dito, ito yung remembrance of the past. Yung mga nakaraang mga past na yan, yung mga hindi pagpapatawad, yung sinasabi ko ang pag-argumento, nagkakaroon yan ng mga hindi, yung lahat ng palo ni Jesus Christ na natanggap niya is para sa iyon, para mabuo ulit yung samahan o yung mabubuo ulit ng sakit. Yung time na yung basag na puso, binubuo ulit ni Lord. Diba? Ito yung time na kung ano yung basag sa buhay mo, binubuo ulit ni Lord. Kasi ganyan tayo kamahal. Diba? And the cup represents the blood shed for forgiveness of our sins. At yung sinasabi dito na yung mga nangyayari in the past, handa mo na yung kalimutan. Yung ginagawa ng komunyon. Lahat ng mga kumbaga nakakatanggap tayo ng pagsisisi, nakakatanggap tayo ng mga katapatan, yung pagtapat, at nakakatanggap tayo ng pagmamahal at yung pagpapatawad. Kasama na yan sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng mga maling desisyon, nagkakaroon tayo ng mga hindi maganda pagkakaunawaan niya. Yung sabi nga, naaayos yung restoration, nare-restore yung buhay mo sa pamamagitan ng palo ni Jesus Christ na nahirapan siya. Yung tinusok yung corona para yung isip mo is maging malinaw yung gospel sa'yo. Ba? Ganun yung symbolize ng mga ng katawan ni Jesus Christ. Lahat nangyayari. At yung dugo na yun na lumalabas, yung pawis, yung dugo, may power yun. Diyan nakaka-receive ng miracle. Diyan nakakapagpagaling. Diba? Mga ginagawa ng communion. Ganon yun. Diba? Nagre-represent siya na nawawala lahat yung kasalanan sa buhay mo at naninibago ka na because ibago ka na talaga. Kasi na-encounter mo na si Jesus. Amen? Pangalawa, fellowship in the present. Sabi nga, it tangibly reminds you of God's grace and your unity with other believers, the body of Christ. Partaking in these elements can be a powerful way to receive Christ's resurrection, life, strength, and victory. So ito yun. Maraming believers, nagkakaroon siya ng mga fellowship. Fellowship dito, fellowship ng mga babae, fellowship ng lalaki, fellowship ng mga ganito. Pero hindi nila alam yung tinuturo ni Jesus. Oo nga, maraming pamparami nga sila. Pero yung tinuturo ba ni pastor na i-apply ba talaga? Yan ang katotohanan yan. Amen po ba? Na i-apply ba po talaga? O ginagawa nyo lang lokohan yung gospel sa'yo?
Ginagawa mo lang lokohan talaga. Di mo nasusunod. Ito, reality ha. May mga mate na cell group, hindi nila na-apply yung salita. Reality, hindi sila sumusunod eh. Ang nangyari, pag puro ka bukas, mamaya, next year, susunod na linggo na lang, ay magkakaproblema ka dyan. Alam niyo bakit? Nade-delay ang blessing sa'yo. Amen po ba? Kaya nagkakaroon ng mga hidwaan, mga ganon. Eto, kaya may fellowship, kaya nga may partition ng mga fellowship, may cell group, it because dito tayo magpapalakasan. Hindi pwede na kahit tag-ulan, hindi ka natin ng cell group. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Hindi mabubuo ang church kung walang cell group. Kaya sa other believers of body of Christ, dumadami yung mga bago. Amen? Dumadami. Yung sabi sa kanina sa prayer ng Ephesians, no? Sabi sa Acts pala sa 2:47, dumadagdag yung mga bago. Pero anong ginagawa sa bago? Win-welcome ba natin talaga na maayos? No? O sinisnab mo lang? Di pwede yun, ha? Kaya yung mga ushers dyan, yung mga nagbabantay sa labas, win-welcome dapat yan. Walang miski-mamis na kahit isang tao. Kasi simbahan po ito. Simbahan na walang pwedeng makalimutan. Amen? Tayo dapat ang mag-welcome sa kanila. Walang mga tampuhan. Sabihin, di naman ako welcome yun eh. Si ganyan eh. Di. Yan nga. Kaya nga, pinapaintindi ko dito sa live. Ano ang ibig sabihin ng welcoming? Intindi ko ulit. Ang welcoming, yung time na pagtanggap mo sa kanila na nakatin sila. Yung wini-welcome mo sila, welcome po, ganun. Yung wini-welcome mo na, pero galit pa. Paano yun? Kaya virgin, paano wini-welcome mo? Tapos agagalit. No, hindi mo na lang. Explain mo ano yun. Kausapin mo na maayos, privately. Huwag mo naman payain sa public kasi syempre mahiya yun. Di na yun sisimba pag ganun eh. Ba? Huwag mo payain. Kasi di na babalik yan pag pinahiyaan niya eh. Kaya kapatid, kailangan nyo ng presence. Presence ng lahat. Lalo na sa mga cell leaders, kailangan presentable talaga tayo. Presence. Presence lang nila, sapat na. Ganun ang welcoming sa kanila. Ganun ang welcoming sa buong simbahan. Presence. Spell the word presence. P-R-A-S-E-N-C-E. Presence. Hindi pwedeng mawala ang presence natin sa kanila. Kasi presence tayo ng Lord, nakatanggap tayo, di ba? Dapat yung presence sa mga tao, kasama natin sa buhay natin. Presence ng tao, hindi pwedeng may mamiss. Porket ba dating na yan sa leader, dating na yan cell member natin, di natin welcome. Di pwede. Bawal yung ganon. Bawal tayo mamili sa leadership. Tandaan natin yan. Kasi hindi tayo dadami ng mga leader of leaders kung may namimiss sa atin. Tandaan nyo yan. Hindi mabubuo ang 12 disciple ni Jesus kung walang welcoming. Kung walang mga kamustahan, kung walang mga ganito, no? Hindi mabubuo ang 12 ni Jesus doon. Hindi mabubuo ang 12 nyo. Tandaan nyo yan. Walang sino man yung mga kabuo ng ganun kung hindi nyo ayos ang welcome. Tandaan natin yan. Kasi syempre, communion yan, pakikipag-usap tayo sa mga tao eh. Parang ganun din kay Jesus, pakikipag-usap sa mga disciples nito. Talagang todo sige ang welcome nito mga disciple na to sa mga tao. Talagang hindi lahat nakakaintindi, pero yung 12 disciple ng Jesus nandito. Di ba? Anin mo yung pamparami kung hindi lahat nagiging leader. Yan po yun. Kaya nagkakaroon ng mga hidwaan, ganyan. Pero, it tangibly reminds you of God's grace and your unity. No? Kailangan unity. Hindi pwedeng divided. Unity. Dapat unity. Kasi partaking, nagtitake engagement talaga sila pagdating sa atin. Talaga maiiyak sa atin yan. Kuya, gusto ko mag-life class. Kuya, gusto ko mag-school of leaders. Dapat ganun. Gusto ko yung ganun na umiiyak. Tapos ako magbabayad. Ganun lagi. Ganun laging ginagawa ng mga anak. Kasi yung mga nakarang disciple ko ganun eh. Gusto ko may umiiyak. Ayoko na may nalulungkot. Ayoko na may ganito.
So, yung talagang willing sila na makinig. Amen? In useful for Christ's resurrection. Ngayon, tinatanggap mo yung pagkabuhay ni Jesus na mumuhay sa atin with life, strength, and victory. Siya yung Kristo sa atin. Dahil nabuhay ulit si Jesus Christ sa'yo, kailangan maging masaya ka kasi na-resurrect ka na. Hope for the future, sabi sa Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, not to harm you. Plus, you give you hope and the future. Sabi dito, observing communion serves as continual proclamation and anticipation of Christ's ultimate returns and victory. So, ito yun. Yan yung nagsilbing paalala, yung hope at yung future, nakikita sa atin. Diba? Na patuloy na nakukontinue yung declaration sa buhay natin para hindi tayo madaya ng kaaway or nagkakaroon tayo ng pag-asa para sa future natin na mga susunod. Para yung buhay natin maging kagamit-gamit sa iba. Kasi biblical siya pag naituro to eh. Kaya tatanggap tayo ng First Communion, yung tinapay, it symbolizes yung katawan ni Kristo. Kahit ilang beses latayin itong mga Hudyo, si Jesus, talagang yung katawan is symbolizes for you. Dahil lahat ng sakit mo napagaling na. Lahat ng sugat ng puso na naayos na. Yun yung fellowship. Nagkakaayos sila, hindi nagkakaroon ng division, hindi nagkakabugbugan. Lahat naayos ni Jesus yan. Diba? Kasi biblical message of communion is a declaration of remembering covenant. Ito yung time na pakikipag-covenant o pakikipag-isa sa Panginoon and unity through the sacrifice of Jesus Christ, no? Here as a breakdown of core biblical truths surrounding communion. Kaya ang topic natin, communion. Ito yung part 2 ng ating topic. Number 1, broken body, the bread. Ito yung mga symbolizes truths through the Bible. Scripture, this is my body, which is for you, do this in remembrance of me. Ba? 1 Corinthians 11:24. So, diyan magsisimula yung bread, yung broken body. Kaya merong communion, yung katawan Jesus Christ. Tinatanggap mo ba? Kainin mo. Kasi pag sinabing sabay-sabay, sabay-sabay. Hindi maunguna ka. Kapatid, di pwedeng maglokohan sa communion. Kailangan, seryoso tayong tatanggap nun. Seryoso yun. Kahit saan mang Christian kayo matpatungo, sabay-sabay yan. Kasi yan ay sagradong gawain. No? Ang message niyan, sabi dito, the bread represents the physical body of Jesus broken for restore your wholeness. Taking the bread is an act of receiving His health, strength, and life. Yung mismong katawan ni Jesus Christ. Yan yung nagdadala sa atin ng pagbabago. O yung nangyayari sa atin, yung sarili natin, pinapatay natin para tayo ay maglingkod sa Panginoon ng buong puso. Pangalawa, New Covenant, the cup. No? Sabi sa 1 Corinthians 11:25, this cup is a new covenant in my blood. Do this wherever you drink it remembrance of me. Sabi the message, the wine of juice represents the blood of Jesus will seal the new agreement between God and humanity. This blood completes washes away from sin and guarantees your right standing with God. So dito yun nag-umpisa yung wine, yung pag-inom natin sa kupita, mga ganon. Pero, sabi dito, this wine represents the blood of Jesus. It will seals the new agreement between God and humanity. No? Pray mo na yan. Father God, blah, 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 in Jesus' name. Sabay tanggapin natin. Pero dapat sabay-sabay. Huwag yung tutunog-tunog tayo. Kailangan seryoso talaga tayo. Pag nagkakaroon tayo ng komunyon na ganito. Kailangan, we need to standing. Kasi yung bawat dugo na pumapatak, nagkakaroon ng healing, nagkakaroon ng new agreement or new covenant within man and humanity. Yung pagkakaroon ng respeto, nandyan na yan. Yung pagkakaroon ng tiwala, nandyan na rin yan. His blood completes washes away from sins and guarantees your right standing with God. Lahat ng kasalanan, naalis na.
Naniniwala kayo doon na binago tayo ng Panginoon? Diyan nagsisimula ang komunyon. No? At pangatlo, personal examination. Kaya Berjun, ano yung personal examination? Or sinasabi ni Pastor dito is magpasiyasat tayo muna bago tayo tumirada ng bread and drink. Sabi dito, everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink from the cup. Sabi sa 1 Corinthians 11:28. So ito, ginagampanan din to. So bago tayo sumabak sa pag-inom ng pakipag-engage sa First Communion, siyasatin mo muna yung sarili mo at isurrender mo yung mga natitira mong kasalanan sa Lord. Lahat ng kasalanan, wala na dapat yan. Isurrender mo lahat yan. Kasi dyan nagkakaroon ng dumi pag hindi mo na-examine yung buhay mo. Kaya nagkakaroon ng mga hindi magandang nagkakaroon ng problema. Ibig ko sabihin. Sabi dito, the message, communion is a time to reflect your heart. It is not about being perfect enough to participate, but recognizing your need, the Savior, and honoring sacrifice. Kapatid, kapag tayo nasiyasat na, tama na. Huwag na tayo magpadagdag sa kasalanan. Kasi kasalanan is kasalanan. Kailangan natin alisin. Kapag tinanggap mo yung First Communion at nag-umpisa na tayo manalangin at nag-umpisa na tayo mag-impartake sa communion, kailangan seryoso tayo. No? Hindi yung nakikiuna ka pa. Mahirap yun pag nakikiunan. Hindi ka sumusunod sa protocols ng church. Hindi ka sumusunod sa ano. Kailangan magpasiyasat muna tayo bago tayo sumabak doon. Yun yung ibig ko sabihin. Yun yung pinaintindi ng Diyos sa atin. Na kailangan, bago tayo mag-take ng communion, seryosoin natin yung sa pamagitan ng prayer. Kaya meron tayong gano'n, First Communion. Ginaganap siya every first Sunday of the month. Ba? It's time to reflect and to about prayer. Kaya importante talaga ang prayer. So, hindi pwedeng mag-communion ka, hindi ka mag-pray. Delikado yun. Hindi ka nagkakaroon ng personal relationship mo. Dapat, yung prayer is the closest for the personal relationship with God. Kasama na siya doon sa First Communion. Hindi ka pwede maging take charge na hindi ka nagpe-pray. Delikado yun. Parang mo nauwi lang sa wala sa kabuluhan yung ginagawa nung sa templo ng banal na espiritu. Ba? Kailangan, nare-reflect ba ito ba ay completed tinuro to ni Lord? Yan dapat. No? Sabi dito sa number 4, proclaim His return. No? Sabi dito, the scripture for wherever you eat the drink and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11:16. So dito, umpisa tayo. Sabi nga, ika nga, every time you partake, you preach the silent sermon to the world. You declare that Jesus died, rose again, and is coming back. Ito yung tinatawag na resurrection. Yung muling pagkabuhay ni Kristo, namatay si Kristo sa cross. Time na nilibing siya at magbuhay muli. Yun yung time na magbabalik si Jesus Christ. Babalik si Jesus Christ. Kapag tinanggap niyo yung ganun, pagkain na yun. Maaring makapangyarihan yun. Babalik siya. Babalik siya. Kaya kapatid, proclaim His return. Kasi bakit? Diyan natin nakikita ang totoong gospel sa atin. So, hindi pwede na tatandalan tayo na hindi natin nagigets to. Kailangan, through the life of Jesus Christ, maintindihan natin to. Ano ibig sabihin ng communion para sa atin? Na-surrender natin sa Lord yung buhay natin, di ba? Na maging Lord of Lords natin si Jesus Christ. Tapos, hindi natin nasunod to. Hindi natin nasunod talagang realization ni Jesus, di ba? Ano pwede mangyari? Kasi kapag bumalik si Jesus Christ, kapatid, mapalad ka dahil natanggap mo na yung totoong, natanggap mo na yung imparting of communion. Ito yung time na pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, na ating Panginoon. Ayun, yan yung buhay ni Jesus Christ, kaya tinuro niya to. Kaya tinuro niya yung mga Maundy Thursday, tinuro niya yung Black Saturday, tinuro niya yung Good Friday. Para saan to kay Berjun? Ito yung time na, yan yung Lenten season na kung saan namatay siya.
time na nag-meeting siya, bago siya mapapahirapan sa cross, maganda pagbintangan siya magnanakaw, pero hindi naman pala. Si Jesus Christ yung nagligtas doon sa magnanakaw na yun. Pero nangyari, pinahirapan siya, pinalo siya ng 40 lashes. 39 lashes, kung tawagin. Then, tinusok siya ng, sa utak, di ba? Then, tinusok siya ng ganito, para siya ay maging hari. Then, doon, napahirapan siya ng matindi. Then, doon na siya ipapako. Pati pa ay papako din. Dahil yung buhay na yon, nahirapan siya ng time na yon at nauhaw siya. Pinainom sila ng binigan o yung suka. And then, yun yung nagiging tubig nun. Then, doon talaga na-partake yung life, yung pagkabuhay talaga ni Jesus Christ. Ayun, namatay si Jesus Christ sa cross. Siya yung nag-sacrifice na sa atin lahat. Lahat ng argumento, lahat ng mga discouragement, lahat ng mga hindrances, nandiyan na lahat sa cross. Nawawala na yung dati. Nababalik na yung bagong pagbabalik. Yung time na nabuhay ulit si Jesus Christ at sinabi niya doon, go and make disciples of all nations. No? Diyan sinabi yun. Kaya diyan yung sinabi ni Jesus Christ na ngayon yung tinuturo ko ngayon. Yung impartaking of First Communion. Yun yung ginagawa. Hindi lang sa Holy Thursday to. Every Sunday of the month. Every first Sunday of the month. Kailangan talaga yan. Wala naman sa Bible to, pero ito yung ginagawa the first day of the month. Kasama siya sa buhay natin na nakikipag-isa tayo sa Panginoon. Kaya kailangan niya ng prayer. No? Ayun, malinaw sa atin kung ano yung First Communion. Application, bago natin yung application. Number 1, we need to participate first. Number 1, prayer muna. Pangalawa, participate. Pangatlo, kailangan buong loob mo. Hindi ka dapat mahiya sa First Communion. Kasi kung tinatanggap mo si Kristo, ang requirements nito is kung tinatanggap mo si Yeso Kristo bilang Panginoon at buhay mo, kasama ka na doon. No? Yan yung rules. Ito ay seryosong gawain, bawal tumawa. Amen? Seryoso lang to. Kasi communion is about communion with Christ. Buhay ni Kristo ang nakataya sa buhay mo. Amen? Shall we pray? So, manalangin tayo ngayon, no? Heavenly Father, thank you for this word na natutunan po namin kung ano ibig sabihin ng First Communion. Kung ano yung buhay ni Jesus Christ nung time na nagkaroon siya ng message na communion. Marami ngayon hindi nag-gets ang communion, pero Lord, thank you dahil pinaintindi niyo sa amin kung ano yung communion para sa amin. Ito yung time na nakikipag-isa kami sa inyo. Na talagang minom kami ng dugo at kumain kami na tinapay. It because receiving the new miracles, the new restoration, the new forgiveness in my heart, at our hearts, na nahirapan ngayon, na malapit na magpakamatay, pero binuo nyo ulit, nagbago isip para bumalik sa inyo. Ito yung sign na maraming babalik at naintindihan po ang inyong pong gospel. Hindi mawawala ito, Panginoon, sa aming mga simbahan. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord, sa message na ito. Naintindihan ng bawat isa ko ano nga ba ang First Communion. Kahit tinanggap pa si Yesu Kristo, kung wala ito, hindi mabubuo ito kung wala ito, Panginoon. Kaya, thank you. Etong communion to is a part of our church. Ito yung ginagawa ngayon kapag unang linggo ng buwan, ginagawa ito, Panginoon. Talagang, Lord, ito yung time na nag-engage kami sa inyong salita. Biblical po siya, kaya di namin maintindihan. Kaya pinaintindi niyo po sa aming Holy Spirit kung ano nga ba ang communion. Ito yung time na nagiging meaningful ito para sa amin. Kaya thankful sa word na ito na nagsisilbing paalala. Ano nga ba ang mga rules, kung ano nga ba ang mga ginagawa ng First Communion sa buhay po namin. Pagtatanggap po kami ng ganito, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. At thank you for this platform na FB na talagang ginampanan niyo po ang inyong pong lingkod na ginamit para ibahagi ito. Salamat po, Panginoon. At sa pag-uwi,
At sa pagtulog, naway maging malusog yung pagtulog, maging masarap yung tulog para bukas at unahin kayo sa araw ng bukas. Talagang magsisilbing paalala ay Lord's Day bukas. Talagang kayo nga po, Panginoon, ang mapupurihan una, bago ang iba. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So, rules number 1, bago po tayo magsara. So, rules, pag tayo na First Communion, tayo application. Number 1, kailangan, pag nagrinig kayo ng First Communion, tinining, di ba? Una sa lahat, number 1, no? Makikinig muna kayo sa sermon ng Communion. Huwag muna kayo makipagchismisan. Tantanan nyo muna makipagchismisan. Mamaya pag nag-fellowship na kayo. So, number 1, dapat makikinig muna. Dahil pag sinabing ng prayer, mag-prayer muna. Pangalawa, kailangan, kapag kumuha ka ng tinapay, at sumabay ka. Makisabay ka. Hindi yung mauna lagi. Number 1, kapag nag-preach si Pastor about sa tinapay, pinag-pray talk, pag sinabing kainin mo. Pag naging impartage yung drink, yung kopita, itataas lagi kopita. Pag yung parang, naiiya, itaas lagi, itaas. Then, ipagpipray yan, no? It symbolizes the blah, 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 blah. Then, pray. No? Pag pinag-pray yan, then, receive. No? Receive. Then, magpasalamat. No? Pag nagpasalamat yan, na nagturo si pastor, no? Magpe-pray lagi. Kailangan laging engage talaga pag the First Communion. Huwag yung nakikisabay lagi. Wala pa tayong instruction, pero nakikisabay ka. Pangit yun, nakikisabay. Kasi hindi maganda na hindi tayo sumusunod sa protocols ng communion. Kailangan, holy. Holy yun. Holy. Walang yan. Walang holy. Holy. Banal siya. Hindi yan biro. Ito ay sagradong gawain pag sa simbahan. Pag nasa simbahan, seryoso. No? Kasi, communion itong pinag-uusapan natin. So, kailangan, pag tinanggap natin si Kristo Jesus, kailangan mamuhay tayo as holy. Ganun talaga yon. Yan yung purpose ng communion. Okay? So, yun lang po ang ating pinag-aralan for this today. So, may mga tanong po ba tayo regarding dito? So, engage tayo kung may tanong tayo. So, for next week, for the last series of Life of Jesus Christ, pag-aaral natin next week is about baptism. So, baptism naman yung next. So, ito yung time na si Jesus Christ through baptism. Kay John the Baptist, ito yung decidido na siya magbabaptize. Diba? So, pag-aaral natin yan kung ano yung mga meaning at kung ano yung mga dapat pag-aralan through baptism. No? Pinag-aaralan natin to through sa live class, pinag-aaralan yan. Kaya, kung di nyo pa magets to, panoorin nyo to sa live. Every Saturday, before, or pag hindi siya before commanding the day, after the commanding prayer, kasama na siya dito. Yung bawat, hindi nyo magigets, papaintindi ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin yan. No? Yung last series na ating Life of Jesus Christ. Para pagdating natin ng August, Words of Jesus Christ naman tayo for this, Kaya dalawang series tayo dito. No? So, next week, so, before and after, pag hindi siya before commanding the day, next week tayo magtutulog. So, hindi pala next week, after commanding prayer. No? Kaya pinabilis ko lang kasi baka magsara ng gate. So, yun lang po, and have a nice day po, and maraming salamat po, and Sunday bukas, simba-simba tayo bukas, I hope first Sunday of the month, first Sunday, second Sunday na nga pala, So, simba tayo bukas, So, kung willing kayo magsimba bukas, so andito po ako through Galileo Unity Church, sa taas po kami. So, dito lang po matatagpuan sa Sapa Uno at 1 p.m. Dito rin, dyan lang din ako nag-duty sa water station. Dyan din ako through simbahan din yan. Pero kasama na siya sa pinag-pray ni Pastor. No? From 8 a.m. and 2 p.m., sama-sama tayo bukas. Kung willing lang, kung want ba umiyak sa akin, mag-chat kayo sa akin. Emergency pa po. Gusto ko yung ganon, yung umiiyak talaga pagdating sa Yung umiiyak wag yung iyak tawa para tayong baliw. So, unang-una number 1, kailangan, pag tayo, seryoso tayo pray. Hindi chismisan tayo. Kailangan, pag nag-engage tayo, mag-engage tayo. Mag-amen tayo. Okay?
Pag mag-worship tayo. Bawal yung nakaupo habang nag-worship. Yun yung nakakaya doon. Okay? So, number 2, in Take and Parch, no? Online gospel sessions will be the last series for this life of Jesus Christ, no? Next week, July 18, no? Kasi July 24, 25 will be canceled our online gospel sessions due to our campus leaders Rebo 2026 for the Flames of Fire. So, nandun po kami sa Cuneta this coming 25. So, malimit. Wala muna magla-live. Ika-cancel ko rin to. Wala rin. Baka makancel din yung Commanding the Day. Depende kung maaga matapos. So, baka yung Commanding the Day is tuloy-tuloy yan. Pero, ang live, cancel muna din. Ano? Kaya tuloy-tuloy din yan. So, wala nga lang ang cell group. So, doon na rin magsa-cell group. Okay? So, yun lang po. At your service, I'm Kuya Berjun. No? Tuloy-tuloy tayo through our online gospel sessions for this week. No, kita-kits ulit tayo next week. And God bless us all.